Hiyang-hiya naman ako sa mommy mong sabihin kayamanan niyo lang mahabol ko sa'yo. Kakayanin ko buhay mag-isa mga anak ko. Sasabihin ko na lang na patay ng tatay nila para hindi na rin nila naising hanapin o makita ka paglaki nila. Huwag kang mag-alala dahil palalakihin ko sila ng maayos. Yung may takot sa Diyos at hindi katulad mo na walang isang salita. Ikaw na rin bahala sa kasal natin dalawa. Alam ko namang kaya mong maipaanan iyon kahit walang presensya ko. Ayoko na ng problema, Renz. Aalis na ako para sa ikasasayan yung lahat. Tumalikod na ako. Umaasa ako na hahabulin at susubukan niya pa rin akong suyuin kahit papaano, ngunit wala siyang ginawa. Hanggang sa tuluyan na nga ako nakalabas ng mansyon. Sandali akong tumigil sa paglalakad dahil hindi ko talaga kaya ang sakit. Nangihina ang mga tuhod ko. Parang namamanihid ang buong katawan ko. Dahil ko pang binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko alam kung makakaya ko pang magpatuloy nito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Pero kailangan ko magpakatatag para sa inyong mga anak. Wala kayong kasalanan sa nangyayaring ito pero isang bagay ang hindi ko magagawa para sa inyo. Ang ipakilala kayo sa ama ninyo. Matapos ng mahaba-haba ring lakaran ay nakasakay din ako ng jeep. Nagpahatid ako sa terminal ng mga bus. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Ngunit ang tanging nasa isip ko lang ng mga oras na iyon ay makatakas at makalayo sa masalimuot na buhay sa piling ng walang hiyang Renz na iyon. 5 years later. Mama! Halos magkapanabay na tawag sa akin ng dalawang cute na bata. Isang batang lalaki at isang batang babae. Jane! Jan! Halos takbuhin ko naman ang paglapit sa dalawang batang iyon. Sa isang iglap ay napawi ang pagod ko nang makita ang aking dalawang munting mga anghel. Sinalubong naman ako ng mga ito ng yakap at pagpupupog ng halik. Kauwi ko lang noon galing sa duty ko. Isa na akong ganap na nurse sa isang public hospital. Teka lang, hindi na makaahon si mama sa inyo? Natatawang bulalas ko. Nuknukan kasi ng lambing at kukulit ng mga ito. 4 na taon pa lang ang kambal ko ngunit kapansin-pansin na ang malaking bulas nila. Kaya kapag dinambahan ako ng mga ito ay talagang nalulunod ako. I miss you so much kasi mama. It's been a long day since you left us with Tita May. Malambing na sabi ng panganay sa kambal na si Jane. Yap, mama. Tita May said you will go home early, but it's already evening. Nakasamangot namang dugtong ng bunsong si John. Sorry naman. Pinagtabi ko ang mga ito at sabay na hinaplos ang mga mukha. Mama has to work double time para may pambili ng pasalubong sa inyo. See you? May dala ulit akong ice cream para sa inyong dalawa. Yay! At pagkakita nga sa akin dala, ay nagtalunan sa tuwa ang mga ito. Excited ko naman iyong inilapag sa mesa at binuksan. Mabilis na umakyat sa magkaibang upuan ang dalawang bata para makaabot sa mesa. This is why we love you so much, Mama. You never failed to do your promise. Though you're not always around, we always feel how much you love us. At bigla nila ako naluha sa sinabi ni Jane. The other half of me, namanang-mana ang mukha sa akin. Kapag tinititigan ko ito ay para kung tumitingin sa batang version ko lang. Kaya mama, talagang ginagalingan namin ni ate sa school para pag uwi mo, marami kami ipapakitang stars. Si John naman na aminin ko man o hindi, ay kabiyak na Renz. But despite the pain that man gave upon me, ay kapantay ng pagmamahal ang ibinibigay ko rito. Kahit sa totoo lang kapag tumititig ako rito ay paulit-ulit na bumabalik ang alaala ng kahapon. And wherever Papa is, we know that he will be proud of us too dahil palagi kami nakakasagot kay teacher. Look at our stars, Mama. At halos magkapanabay nga na ipinakita ng mga ito ang maraming tatak ng stars sa kanilang mga kamay hanggang sa braso. Muli kong nayakap ang mga ito. Ang gagaling naman talaga ng mga anghel ko. Bulalas ko. But are you really happy for us, Mama? Maya-maya ay puna ni Jane sa akin. Of course. Mama is so happy for you. But why are you crying? Why are there tears flowing down from your eyes? Nagtataka pa rin tanong nito. Ito ba? Wala to. That is what you call
Tears of joy, kids. Mula sa kusina ay singit ni May. Katatapos lang nitong magluto ng hapunan. Marami nangyari sa loob ng 5 taon na iyon. Sa bus na sinasakyan ko ay nakarating ako dito sa Tarlac. That night was a nightmare for me dahil halos mawala ako sa tamang huwisyo noon. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko ay bigla kong naisipang tapusin na lang ang buhay namin mag-iina, pero may isang anghel na pumigil at nagbigay liwanag sa akin. And guess what, kung sino tinutukoy kong anghel na iyon? Ito lang naman, ang babaeng katuwang ko sa pag-aalaga ng mga anak ko ngayon. Ang siyang punot dulo kung bakit ko sinapit ang kapalarang iyon. No other but me. Hindi ko alam kung dahil ba sadyang kailiit ng mundo ay muling nagtagpo ang landas namin ng kaibigan kong ito. Ay, may ganun po pala, Tita May. Tears of joy? Naku-curious na wika ni John. Oh, tears of joy. Kapag sobrang saya mo ay may luha na lang na biglang may lalabas sa mga mata mo. Oh, I thought tears only come down when we are sad. Bulalas naman ni Jane. No, your mama is so happy right now. That's why she's crying. Nagkatinginan pa kaming dalawa at waring nagkaintindihan. Tinulungan ako ni May na makabangon muli. Totoong umuwi ito sa probinsya at doon na tinapos ang huling semester ng kurso namin. Ngunit pagka-graduate ay muling nagbalik sa Maynila. Humingi siya ng tawad para sa kanyang ginawa. Kinumpirma niya na hindi siya binayaran na rents para sa naging kasunduan namin. Sadyang natakot lang talaga siya na baka masamang tao ito, kaya pangalan at mukha ko ang ginamit at pinadalang picture. And about the contract? Inamin niyang siya nga ang pumirma noon bilang ako. Ngunit pagbalik-balik ta rin ko man ang mundo ay wala nang mangyayari. Magalit man ako sa kanya o hindi. Nangyari na iyon at tapos na at hindi na may babalik pa ang oras. Kaya pinatawad ko din siya at bilang pambawi sa lahat ng pagkakamali niya ay heto't tinulungan niya akong palakihin ang aking mga chikiting. Siya ang taong bahay habang ako ay kumakayod para mabuhay. Siya nag-aasikaso sa mga bata sa umaga, naghahatid sundo sa school at nagbabantay maghapon. Siya din ang nagluluto at naglilinis ng bahay at naglalaba. Nagbukas na lamang kami ng maliit na tindahan sa bintana ng bahay para kahit papaano ay may kinikita at pinagkakaabalahan siyang iba. Isinakripisyo niya ang trabaho para lang makabawi sa lahat-lahat. Nataranta ako na bigla na lang ding mag-iyakan ang 2 bata. Hey, what are you two crying for? Hindi magkanda tutong usisa ko sa mga ito. Because we are happy too, Mama. We are so happy that you are our Mama. And we are so happy because we have Tita May. She's like our second Mama when you are not around. She takes good care of us. The way you care. At hindi ko na naman napigilan ang maluha dahil sa sobrang overwhelmed at tuwa. Kaya kahit masakit ang ugat, ay wala naman akong pinagsisihan dahil napalaki ko silang mapagmahal na mga anak. We love you, Mama. Halos magkapanabay na sabi ng dalawa. We also love you, Tita May. Pagkuhay baling ng mga ito sa isa. Ay naku, ang dadrama niyo mag-iina. Maya-maya ay bulalas ni May na nooy nagpapahid na rin sa gilid ng mga mata. Ang dami niyong kaek-ekan sa buhay. Magbihis ka na nga roon, bruha ka, para makakain na tayo ng hapunan. Kids, kayo naman, maghugas na ng kamay. Dali. Tumalima naman agad ang dalawa. Opo, Tita May. Nagtuloy na nga ako sa kwarto ko para kumuha ng pamalit na damit at nagtungo sa banyo. Masasabi ko na it was the best choice I made. Ang maging matapang at umalis sa poder ni Renz. At wala na akong mahihiling pa. Chong! Gigil na mura ko. Napabuntong hininga ako nang wala akong nagawa kung di ilibot na lang ang mga mata sa paligid. Ang dami na namang nagkalat na basura sa kwarto ko. Manang! Singhal ko sa isang katulong na nakita ko sa may living room. Senyorito, hindi ba sabi ko huwag kayong magpapapasok sa kwarto ko? Tingnan niyo, ang gulo na naman dito. At malutong akong napamura muli. Pasensya na kayo, senyorito. Nakalak naman po talaga yan. Kaya lang, sa senyorita niya kasi, siya po nagpapasok dyan kay Aliko kanina. Visit. Nanggigigil na lumabas na lang muna ako ng kwarto. Pakilinisan na nga ho.
Gusto ko pagbalik ko, maayos na yun sa loob. Ay, this is dumb crazy. Bumaba na muna ako para tumungo sa minibar. Renz! But I was halted when Nina called my name. Aki-aki nito ang anak na si Aliko at palapit sa aking gawi. What? Inis na turan ko. Masama ang tinging napukol ko sa maglilimang taon nitong anak. Umiinit talaga ang ulo ko kapag nakikita ito. Bakit parang ang init ng ulo mo? Kadarating mo lang, di ba? Marasa ko na pabuntong hininga. Paanong hindi iinit ang ulo ko? Ipinapasok mo na naman niyang anak mo sa loob ng kwarto ko. Ang gulo-gulo na naman tuloy sa loob. Imbes na makapagpahinga tuloy ako, hindi. Ilang beses ko ba sasabing walang papasok at makikialam sa kwarto ko? Humawak ito sa balikat ko. That's why we're here to make Aliko apologize for what he did. Ang sabi niya kasi ay may titingnan lang siya sa loob. Hindi ko naman nakalain na manggugulo pala siya. Don't, stupid reasons. Apologize? Jeez, what for? Paulit-ulit namang ginagawa. At hindi ko na inintay ang apologize na sinasabi nito. Nagdiretso na nga ako sa bar. I locked the door quickly and opened the sound system para hindi ko marinig kung may kakatok ba o tatawag sa akin. I need to be alone. Kumuha agad ako ng alak sa ref at walang tigil na tinungga iyon. It's been what? 5 years? Muli ay naalala ko ang nakaraan. Renz! Tawag ng babaeng may tulak-tulak na stroller at hila-hilang maleta sa akin. Kasalukuyan ako nasa labas ng arrival area ng airport at may inaabangan. Walang iba kung hindi ang babaeng iyon nga. Agad ako lumapit dito at tinulungan sa mga dala. So, you really came for me? I thought you were still mad at me. What a relief, Renz! Akmang lalapit si Nina sa akin ngunit mabilis akong umilag. Stop playing stupid, you crazy freak. Alam mo na kung ako lang magdadesisyon ay hindi kita susunduin. I just did it for my mom's sake. Napalunok ito. I know but, look, it's our baby. Binuksan ito ang takip ng stroller at mula sa loob ay nakita ko nga ang isang natutulog na sanggol. He just turned 2 months a week ago. Aren't you happy? This is what you want, right? To have a baby? Pairap kong ibinalik ang paningin dito. I'll only recognize that as mine once it passed the DNA test. Pero oras na malaman kong pinaglololoko mo ako, talagang ipahihiya kita sa harap ng mga magulang ko. Banta ko. Renz naman. Nababahalang wika nito. Paano ko magagawa yun sa'yo? Alam mong mahal kita noon pa. Nung unang pagkikita natin, di ba? Kaya nga I was so happy nang malamang ipapakasal ka sa akin ng mommy at daddy. At gustong-gusto rin ako ng mommy at daddy mo. You know how much I loved you. Which was the opposite of how I felt. Naiiling at pagak na lang akong tumawa. Bago kami sumakay ng sakyan, I got my team on standby para kumuha ng DNA sample ko at ng batang dala niya. I knew this day would come kaya napaghandaan ko na. Nina was the one who contacted my number at kung ano-ano sinabi nito kay Janela noon. At hindi ako tanga para hiyaang sirain nito ang relasyon namin ng asawa ko. We were expecting our own children at ayokong may kaagaw ang mga ito sa magiging atensyon ko. Dumiretso kami ng bahay. Mommy must have known her baby for sure kaya inibitahan nito ang babaeng ito para sa kanyang 53rd birthday. At least, show love and kindness to my baby. Wala pang kamuwang-muwang anak ko, Renz. And he needs someone who can call as father. Iniwan kami ng daddy niya. Hindi pa man kami nakakarating ng bahay ay nakapagtapat na agad sa akin si Nina ng totoo. So, it's not my child? Nanlalaki ang mga matang tanong ko. No. And unexpectedly ay bigla na lang itong napahagulhol ng iyak. Iniwan ako na Drake nang malamang buntis ako. He doesn't want to own his child. Ginapit niya lang ang katawan ko. Ang tanga-tanga ko. Bigla kong itinigil ang sakyan sa isang tabi.
Hindi may paliwanag ang tuwang bumabalot ngayon sa puso ko. What a relief. Akala ko'y tuluyan ko masasaktan ang puso ni Janela dahil may anak ako sa iba. Yun pala ay wala akong dapat na ipag-alala. Then, go back home. Ninya, wala ka ng papel sa buhay ko at sa pamilya ko. Hindi ko na problema ang problema mo. Bahala ko na sana siyang ihatid sa isang hotel kung saan siya makakapag-stay pansamantala ng anak niya. But she insisted na umuwi ng bahay. Everyone knows that it's our son, Renz. Umiiyak pa rin na pahayag nito. And I cannot go back home. Galit na galit si na mom at daddy sa akin. I cannot accept na may anak ako nung walang asawa, Renz. Please help me out. Ikaw na lang ang alam ko makakatulong sa akin. Napabuntong hininga ko. You know that I'm already married, Ninya. At labas na ako sa problema mo. I know. But I need your help. Please. Please help. Pretend to be the father of my child. I consistently shrugged my head. No. Please naman, Renz. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Ngunit, patuloy lang akong nagmatigas dito. Hindi ako para gawan siya ng pabor. Ayaw mo ba talaga? Ngunit kung gaano ako katigas ay ganoon din si Ninya. No. Inihatid ko siya sa isang hotel. Stay here. Till your flight, back. Ako na bahala sa ticket mo. Ayaw mo ba talaga? She asked again. Ninya, ano ba? Then, you left me with no other choice. Mula sa drawer ng dashboard ko ay kinuha ni Ninya ang minigun na nandoon. She has always known me. Alam nito na gawain ko magtago ng minigun sa dashboard ng sasakyan ko for my own protection. No, Ninya. What are you doing? No. You won't do that. Natutulal ang pigil ko sa kanya. You left me with no other choice. Wala na akong ibang naiisip na paraan, Renz. I'll just take this child's life and mine para wala na akong problema. Nagawa niyang ikasa ang baril na iyon na compacted lang naman ng mga bala at itinapat nga iyon sa ulo ng anak niya. No, that's your child. Naitakutang sigaw ko. But she just smiled devilishly. I know, and I'm going to take him to hell together with me. Total wala naman nagmamahal sa akin. Mommy and Daddy hates me so much and so are you. Matagal ko siyang tinitigan sa mga mata. Mukhang seryoso siya sa binabalak niya but I just couldn't make a move para maagaw ang baril sa kanya. Natatakot ako madamay ang batang nasa kandungan niya. Ninya, please. Mag-isip-isip ka muna. I'm giving you 3 seconds to decide, Renz. Be my son's father or I'll take our lives away. Banda niya. Hindi ko na siya hinayaang magbilang pa. Sumang-ayon na lang ako sa nais niyang mangyari. Kahit labag sa loob ko ang gagawin ko, hindi ko naman maaatim na may isang inosente na madadamay dahil lang sa kabaliwan ng ina nito. That child didn't deserve that fate. He deserved to live. Oo na, Ninya. I will. Pagdating sa mansyon, gustuhin ko mampuntahan agad si Janela ay hindi ko magawa. I kept on gazing at her at that table. I know she didn't like what she was seeing. Me, smiling at that baby. Smiling like it's mine. Wala akong ibang gustong maging ina ng anak ko kung hindi siya lang. Siya lang at wala ng iba. I will explain. Pagbukas ng pinto ay agad kong sabi kay Janela. She needed to know it. She needed to understand. Ngunit, sa dinami-rami ng mga hinanakit na sinabi niya sa akin, ay hindi ko man lang nagawang sabihin ang totoo. Everything that she said was not right. Siya ang mahal ko. I didn't want her to leave. I didn't want her to raise our children alone. Yet, hindi man lang ako kumilos para pigilan siya. I just let her walk away that night, thinking that that was somehow the best idea. You're such a fool, Renz. Fool. At dahil sa galit ko sa sarili dahil naalala ko na naman ang pangyayaring iyon,
ay muling nag-init ang pakiramdam ko at walang habas na binasag lahat ng mabasaging alak na nandoroon. It's been 5 years and yet I'm still stuck in this dumb life. Wala talaga akong silbi. Napakatanga ko talaga at napakahina kong lalaki. But I tried to look for you. I really tried to. Sa sandabi, natagpuan ko ang sarili na parang batang umiiyak doon. May hawak pa akong basag na bote. Sinubukan ko talaga kayong hanapin. I swear to God. I swear to God. Patuloy kong sambit habang umiiyak. Pero hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon wala pa rin akong balita kung nasaan na siya. Kung kumusta na silang mag-iina. If Janela even survived that night or not. Marami na akong inutusan para ipahanap sila ngunit hanggang ngayon ay bigo ako. Pinatanggal ko na ang pagkakahold ng ATM niya. So if ever she tried to withdraw, ay madadetect ko kung nasaan ang location niya. But when I checked the detail of the account, ni isang kusing ay walang bawas iyon. So talagang tinutuon niya sinabing ni isang kusing ay wala siyang gagastusin mula sa akin. For 5 years, hindi talaga niya ginamit ang pera ko para sa mga anak namin. I even checked her name in the net, sa social media, lahat. Pati resulta ng mga board exam taon-taon ay minomonitor ko din dahil baka sakaling mabasa ko doon ang pangalan niya ngunit bigo ako. Bigong-bigo. Kung minsan naiisip ko na lang na baka nga wala na siya. What if wala na nga siya talaga? What if she suffered a lot of the stress? Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Talaga, Mama? Ikaw maghahatid sa amin sa school? Excited at hindi makapaniwalang tanong ni Jane sa akin. Oo naman. At saka ako din ang susundo sa inyo mamayang uwian. Excited yung sagot ko dito. Lalong namilog ang mga mata ng dalawang bata. Si Mama ang guardian namin ngayon? Napapatalon pang saad na John. Once in a blue moon lang kasi itong mangyayari. For the first time after 3 months ay nag-day off ako. Miss na miss ko na rin ko sa mga anak ko at feeling ko napapabayaan ko na sila dahil trabaho ako ng trabaho. Halos gabi at umaga na lang kami kung magpangita at ngayong araw gusto ko silang makubonding maghapon. Ako ay nagluto at nagpaligo sa kambal. Inayusan ko ng may laso sa buhok si Janela at nilagyan ng konting wax ang buhok ni John. Wow, ang gwapo at ang ganda talaga ng mga Janakis ko. Gigil na pinagpipisil ko ang kanilang pisngi. Siyempre, Mama, mana kami sa'yo. Lalo na ikaw, mana ka sa'kin. Masuyo kong hinaplos ang mukha ni Jane. Ako po, Mama, kanino ko nagmana? Tanong naman ni John. Siyempre sa... Mapait akong ngumiti. Sa papa mo? Namilog ang mga mata nito. Talaga po? Di ibig pong sabihin, pogi din ang papa ko? Kasi sabi ni teacher, pogi ako eh. Tumango ako. Oo na. Manang-mana ka nga sa kanya. Maya-may nagpaalam na kami kay May na aalis. Malapit lang ang daycare center na pinapasukan nila, kaya naglalakad lang kami na mag-iina. Akay ko ang kambal sa aking magkabilang kamay at habang naglalakad kami ay bakas ang tuwa at sigla sa mga mukha ng bata. Sana bukas po ulit, Mama. Ihatid at susunduin mo kami sa school, ha? Ani Jane sa akin. Opo nga, Mama. Kasi kapag tinatanong ni teacher kung bakit hindi ikaw naghahatid at sumusundo sa amin, palagi naming sinasabing wala ka kasi nasa work ka. Buti pa mga kaklase namin, may mama o kaya papa na sumusundo sa kanila. Biglang himutok ni John. Nahigit ko ang hininga dahil sa sinabi ng mga anak ko. Sorry naman. Mama is so sorry for that. Naupo pa ako para makapantay silang dalawa. Mama has to work hard para may pambaon kayo at pambili ng mga gamit niyo sa school. Mama has to work hard para araw-araw tayong may pagkain. If only Papa is alive eh. Di sana, you don't have to work like this, Mama. E di sana, you have a lot of time for us. I hate him. Kasi namatay siya agad. He's so selfish. Jane, no. Agad ko saway dito. Don't speak like that about your... Papa. He's already dead. Let him in peace.
At sisiguraduhin kong habang buhay na siyang mamamatay sa alaala namin mag-iina. For 5 years, hindi talaga siya nakaalala. Sabagay, hindi nga ako hinabol ng gabing yun eh. Ngayon pa kaya? Magpakasaya siya sa ex-wife niya. So, we will forever be walang papa, mama? Ganun po ba talaga? Inosenteng tanong ni John. Ngumiti ako sa dalawang bata. Mommy can provide, and Tita May is there to take good care of you. Do you think you still need a papa? Parehon tumungo ang mga ito. Maya-maya narinig na namin ang bell. We have to go inside na, Mama. We're late na. Aya ni Jane. Okay, let's go. Tumayo na ako para akayang papasok ng gate ang dalawang bata. Sa pinto ng classroom ay nakangiting sa nalubong kami ni Teacher Ann. Good morning, Jane and John. Oh, are you not happy that it's your mama ang naghatid sa inyo dito sa school? Tumingala sa akin ang dalawang bata. Alanganin ang ngiti sa labi ng mga ito. I bet I know the reason why. Hindi nila nasagot ang tanong ko kanina. Happy po kami, teacher. But we will be happier if Papa is here too. Kaya lang, wala na po si Papa. Maaga po siyang kinuha ni Lord. Nagkatinginan kami ni Teacher Ann. Nagkatinginan na lamang kami. It's okay, Jane. Wala man dito ang Papa ninyong dalawa. He's always there in heaven, watching the two of you every day. Kaya parang nandito din siya sa atin. Kaya lang, hindi nyo nakikita. Talaga po, Teacher Ann? Yes, ganoon nga. Singit ko sa usapan. Ganoon din ang pakiramdam ko nang makita ang magandang ngiti sa kanilang mga mukha. Dahil dyan, kailangan po pala namin palagi magpakabait ni Ate Jane. Si John. Yep. So your papa won't get mad in heaven. Nakangiting sagot ko. Opo, magpapakabait po kami. Lalo kay Teacher Ann. Bye po, Mama. Promise, mag-aaral po kami maigi. Jane, na sinundan ni John na humalik sa aking pisngi. Nagpaalam na rin ako sa mga ito. Bye din, Jane and John. Mamaya susunduin ko kayong dalawa. You wait for me, okay? Opo, Mama. Hindi ako umalis hanggat hindi sila nakakaupo sa nakalaang upuan para sa kanila. Kumuway pa akong muli mula sa bintana. At tulad ng pangako ko sa kambal ay sinundo ko nga ang mga ito. Nagtungo kami sa isang children's park matapos namin umuwi sa bahay at pagpalitin ng damit ang mga ito. Kasama ko si May na nagtungo doon. Ang lalaki na nila. May? Said habang parehas na nakamasid ang mga mata namin sa dalawang bata na nooy may kasamang naglalaro sa di kalayuan. Ngumiti ako. Kaya nga eh. Akala ko talaga nung una hindi ko sila makakayang buhayin. But look at them now. 4 years old pa lang pero matatas nang magsalita, talagang may isip na. Wala ka pa rin ba talagang balak na ipakita ang mga iyan sa daddy nila? Karapatan din ng mga bata na malaman na may totoong daddy sila. Biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil sa sinabing iyon ni May. Nagbago ang mood ko at napasimangot ako. Do you think that man will care? Nasa sinapupunan pa nga lang sila, pinagpalit na kami sa iba eh. Ngayon pa kaya? Sakang alam naman ng mga bata ay patay na ang ama nila. Sapat na yun. But the conversation we had this morning really broke my heart. They might have accepted the fact na patay na nga ang ama nila, but they still longed the feeling of having a father by their side. Masakit na marinig na tila naiinggit sila sa iba dahil ang palaging sumusundo at nag-aasikaso sa mga ito was either their mom or dad. Samantalang sila, minsan lang na magkaroon ng ganitong pagkakataon na nakakabanding ko. Sabagay, I cannot blame you. Kahit ako, pag ganoon ang ginawa sa akin, iiwanan ko din na lalaki. Pero kumusta na nga kaya ang lalaki yun? Malamang malaki na rin ang anak nito sa ex-wife. Siguro, sabay nilang pinalalaki. Ninin niya. Habang ikaw nagpapakapudpud sa trabaho para sa ikabubuhay ng dalawa, at ang mga bata, naghahanap ng kalinga ng isang ama. Pero masaya naman kami kahit papaano. Paglaki pa ng kambal, tsak na masasanay din silang mabuhay na walang kinikilalang papa. At least, ang alam nila'y patay na ito at hindi sumama sa iba. And no, wala akong balak na ipakilala sila kay Renz o ipaalam kay Renz na napalaki ko ng maayos sa mga anak ko. Wala siyang karapatan sa kanila. They are mine. Jelly,
Penny! Maya-maya'y tinatawag na ng mga magulang ang dalawa sa mga kalaro ni Jane at John. Mommy! Daddy! Masayang sigaw ng mga ito sabay takbo sa magulang. Nanatili lang kaming nakamasid sa kambal. Napalingon ang mga ito sa dalawang kalaro na sinalubong ng yakap ang kanilang daddy. At basang-basa ko ang inggit sa mga mukha ng mga anak ko. Napalingon pa ang mga ito sa gawin namin ni May. I smiled at kumuway sa mga ito for them to somehow feel na lagi ako nandoon para sa kanila. Hanggang sa ayain ni John ang ate na magpunta na sa kinaroroonan namin ni May. Oh, bakit bumalik na kayo dito? Are you hungry already? Shall we go and eat somewhere? Tanong ko kahit deep inside ay alam ko kung anong nararamdaman ng mga bata. No, Mama. Uwi na tayo? Sabi ni Jane. Why? You're not enjoying anymore? Parehong lumabi ang dalawang bata. I'm sorry, Mama. We know that Papa is just here with us, but we are still jealous. Said John. Everyone has their dad, except us. Nagkatinginan kami ni May. Gusto kong maluha ng mga sandaling iyon dahil ramdam kong pigatin ang dalawang bata pero sinubukan kong magpigil. But your Papa is already dead. What can we do? Salamat at sinalo ako ni May. Lalong nalukot ang mukha ng dalawa. We can never see him anymore pero madadalaw naman natin ang puntod niya. Gusto niyo bang dalawin natin ang papa niyo sa puntod niya? Tanong pa nito. Maging ako'y napalingon sa akin niya. Talaga po, Tita May? Pupuntahan natin ang papa? Excited na tanong ni John. Puntod? Ano pong puntod, Tita? Naguguluhan namang tanong ni Jane. Muling sumulyap sa akin si May bago sinagot ang tanong ng bata. Puntod? Doon nakalibing ang papa ninyo. When he stopped breathing, ay inilagay siya sa isang coffin, isang malaking kahon at ibinaon sa ilalim ng lupa. Para doon na lang siya dadalawin ng mga tao nagmamahal sa kanya. That's where your papa is. Ano, gusto niyo bang puntahan natin siya? Nagsitanguan ang dalawang bata kahit talatang naguguluhan pa rin sa sinasabi ni May. Isinama nga namin ang dalawang bata sa isang sementeryo. Hindi ko inaasahan ang ideyang ito ni May but I like it. At least habang bata pa ang dalawang bata ay tumatak na sa isip ng mga ito ang katotohanan ng iyon. Naghanap kami ng isang puntod na hindi gaanong katanda ang namatay at ang taon ng pagkamatay ay sakto sa taon kung kailan isinilang ang mga ito. Bumili din kami kanina ni May ng bulaklak para naman maging mas makatotohanan ang pagdalaw na iyon. Kids, this is where your father was buried. Remember this place, okay? Every time you're longing for him and you want to feel and talk to him, dito niyo siya puntahan. Tumango namang muli ang dalawang walang kamuwang-muwang na bata. Opo, Tita. Hey, Papa. Si Jane ang unang kumausap. Kumusta ka na dyan? Are you okay? Is it true that you always watching us? Wherever you are, Papa, John and I wish to see you. We know it's impossible because Mama said you're already in heaven pero umaasa pa rin kami na someday we will get to see and hug you. You know what? Sometimes, Ate and I cry whenever we see our classmates na kasama at kalaro ang papa nila. Can't you wake up just once para makabanding ka naman namin ni Ate? We really long to see you. Madamdami naman pahayag ni John. Yes, Papa. Kahit 10 seconds lang para mayakap ko naman namin dalawa. Segunda naman ni Jane. Napasingap ako at kinabig na ang siko ni May. I couldn't stand it anymore seeing them, longing for someone na matagal ko nang ibinaon sa limot. Kids, I think it's going to rain na. Tara na. Next time na lang natin ulit dalawin ang papa nyo. Ani May. Tumango ang dalawang bata. Opo. Goodbye, Papa. We'll see you again next time, okay? Sana pagdalaw namin sa susunod nakalabas ka na dyan sa puntod mo para hindi ka na namin gigisingin. Mama, Ate Jane and I love you and miss you so much.